Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutan ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas tinubos ng Diyos bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama, silangat kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain kaya't nangagutom na uhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dininig naman sa gipit na lagay sila'y iniligtas, inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan, ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Seduseyo, at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating makabuluhang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan ang salita ng Diyos ay nagiging gabay natin o nagiging karunungan natin upang tayo'y maging buo. Magkaroon tayo ng maligaya at makabuluhang buhay. Sa ating ebanghelyo, inihayag ni Jesus ang dalawang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ang ikalawa naman ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung tutusin, ang dalawa ay isang utos lamang dahil ang pag-ibig sa Diyos ay di pwedeng ihiwalay sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Gaano ba talaga kahalaga ang mga utos na ito? Baka naman pwede magkaroon ng masaganang buhay, katulad na nabanggit ko kanina, na maging buo ang ating buhay, masaya, di ba, nang walang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sarili lang. Kumbaga, ako yung sentro ng lahat. Baka naman ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay karagdagan opsyon lamang. Kung gusto lang naman natin piliin para ma-upgrade yung ating buhay. Kumbaga extra lamang. Hindi tayo magkakaroon ng tunay o totoo, kumpletong buhay nang wala ang pag-ibig. Ibigin at umibig. Sa unang pagbasa, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel na magpahayag sa mga tuyong kalansay at bibigyan ito ng hininga at ito'y mabubuhay. Lalagyan ito ng laman at babalutin ng balat. Ang kalagayan ng tao ay para lang tuyong kalansay kung wala sa kanya ang pag-ibig o kaya yung Espiritu ng Diyos. Namamalas, nahihipo, nariyan, nakikita natin, pero walang tunay na buhay. No? Kumpletong buhay, masaya at makahulugan ay imposible kung wala ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa. Ang dalawang mahalagang sangkap sa totoong buhay. Radikal na pag-ibig, buong puso, buong kaluluwa, buong isip, 100%. Ang tatlong kakayanang ito ng tao ay katumbas ng kanyang pagiging kumpleto, buo sa Biblia. Kapag ang pag-ibig ay di kumpleto, may kondisyon o di sagad, hindi ito totoo. All or nothing. Kapag sinasabi ko, mamahalin ko lang ang taong ito, kung gagawin niya ang gusto ko, may kondisyon, depende, may limitasyon, ang ganitong pag-ibig ay peke, hindi ito totoo. Iibig ako o pwede din hindi, depende sa sitwasyon, kung karapat-dapat lamang. Kailangan natin hindi lang umibig, kundi umibig ng tunay. Fundamental at ang dalawang utos na ito ang recipe, no, para tayo'y maging tunay na maligaya. At dagdag ko pa, para sa kabanalan natin. Kung babalikan natin ang mga alaala na masayang-masaya tayo, di ba ito yung panahon na tayo'y in love, nagmamahal? Naalala nyo pa ba? Halos mabaliw ka, di ba? Susungkitin mo ang buwan para sa iyong minamahal. Hindi kayang bayaran ang iyong kaligayahan. Kapag broken-hearted ka, halos gusto mo nang mawala o magwala. Marami tayong kwentong ganito. May sarili din akong kwento ng ganito. Pag-ibig, masdan mo ang ginawa mo. Di ba ganyan nga yung kanta? Halos mabaliw ka. Wala ka na sa wastong isip. Walang ganang kumain. Gusto mo lang mag-isa. Maraming katanungan. Ang malalim na relasyon ng pag-ibig natin sa Diyos ang nagbubukas at nagtuturo sa atin umibig sa ating kapwa. Kailangan natin ang init ng pag-ibig ng Diyos
at ang parehong init na ito ay madarama ng mga taong nakapaligid sa atin. Tanging sa Kanya, sa Diyos lamang, ang ugat at pinagmumulan ng pangangailangan umibig. Sa huli, ang sukatan ng paghatol sa atin ay pag-ibig. At tanging ang mga may pag-ibig ang makakasama sa Diyos. Ang iba ay di masayang makasama ang Diyos dahil ang Diyos ay wagas na pag-ibig. Oh? Tanging ang bunga ng pag-ibig ang katanggap-tanggap sa Diyos at magdadala sa atin sa kaligtasan. Hindi ang mga talento, abilidad, kakayanan, o malaking proyekto, hindi dahil nakagawa ka ng himala o dahil sa estado ng iyong buhay o iyong lahi. Simple lang, ang kailangan, walang palamuting pag-ibig. Maraming salamat po sa inyo lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Makapangyarihang Diyos, pagningasin mo ang apoy ng iyong pag-ibig sa aking puso. Bigyan mo din ako ng masunuring puso na magbubuklod sa iyo sa amin, lalo na sa panahon ng pagsubok. Bigyan mo ako ng biyaya na maisabuhay ang iyong utos, umibig ng buong puso, buong kaluluwa, isipan at lakas. Niling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.